layunin at tungkulin ng mga sangay ng United Nations. Ang United Nations ay hindi lamang isang simbolo, kundi isang matibay na pangakong nagbubuklod sa mga bansa tungo sa kapayapaan at pagkakaisa. Isa itong paalala na matapos ang madidilim na yugto ng kasaysayan, may pagkakataon pa ring magsama-sama ang mundo upang bumuo ng matatag na pundasyon. Balikan natin ang pagkakatatag ng United Nations sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Unlock the past. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Ang terminong United Nations ay iminungkahi ni Winston Churchill. Mali, ito ay iminungkahi ni Roosevelt. Ang Atlantic Charter ang nagsilbing blueprint ng pagtatatag ng UN. Tama. Ang azimuthal equidistant projection sa watawat ay nagpapakita ng pagkakapantay-pantay ng mga bansa. Tama. Ang pangunahing misyon ng UN ay panatilihin ang pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Tama. Ang SDG 1 ay nakatuon sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon para sa lahat. Mali. Ito ay SDG 4. Under construction. Ang pagkakatatag ng United Nations noong 1945 ang nagsilbing muling pagtatayo ng mundong gumuho dahil sa digmaan. Kung ang kasaysayan ang pundasyon, ang UN Charter naman ang nagsisilbing blueprint o gabay sa pagpapanatili ng kaayusan. Gayunpaman, ang isang plano ay mananatiling guhit lamang sa papel kung walang konkretong estruktura. Ang United Nations ay hindi isang one-man army, ito ay isang universal team na binubuo ng iba't ibang sangay na parang mga departamento sa isang gusali. Tulad ng anumang maayos na organisasyon, hindi magiging epektibo ang isang gusali kung ang lahat ay gagawa ng iisang tungkulin lamang. Sa oras ng pandaigdigang krisis, mahalagang alam natin kung saang pintuan dapat kumatok upang mahanap ang tamang solusyon. Universal teamwork, saan ka pupunta? Nakaramdam ka ng matinding sakit ng ulo at lagnat habang nagkaklase. Sa school clinic. Nasira ang gripo sa CR at tuloy-tuloy ang pag-agos ng tubig. Sa maintenance office o sa utility. May katanungan ka tungkol sa iyong official enrollment o SF10 sa registrar's office. May nambubuli sa iyo at kailangan mo ng mapaghihingahan ng loob sa guidance office. May balak ang inyong grupo na magdaos ng isang event para sa mga estudyante sa student council. May malaking problema sa loob ng classroom na hindi kayang ayusin ng mga guro sa Office of the Principal. Kung sa ating paaralan ay mahalagang kilala natin ang mga namumuno at ang kanilang mga tungkulin upang mapanatili ang kaayusan ng ating pag-aaral, mahalaga rin na maging pamilyar tayo sa mga emergency contact numbers sa ating komunidad, sapagkat ang bawat bahagi nito ay may kani-kaniyang unique na papel na ginagampanan para sa kapayapaan at
kaayusan. Gayon din, may mga sangay na bumubuo sa ating pandaigdigang komunidad. Ang United Nations ay binubuo ng 6 na pangunahing sangay na itinatag noong 1945 sa ilalim ng UN Charter. Understanding the UN structure. General Assembly. Ang United Nations General Assembly ang pangunahing sangay ng United Nations na tumatalakay sa mahalagang isyung pandaigdigan, polisiya at programa ng organisasyon. Binubuo ito ng mga kinatawan mula sa 173 kasaping bansa. Taon-taon tuwing Setyembre, nagtitipon ang mga leader sa UN headquarters sa New York upang talakayin at pagbotohan ang mga usaping may kinalaman sa kapayapaan, seguridad at kaunlaran ng mundo. Kabilang sa mga tungkulin nito ang pagtatalaga ng Secretary General, paghahalal ng mga kasapi ng Security Council at pag-aproba ng budget ng UN. Ipinagmamalaki ng Pilipinas si Carlos P. Romulo bilang kauna-unahang Pilipino at unang Asyano na naging Pangulo ng UNGA noong 1949 hanggang 1950. Ang United Nations Security Council o UNSC ang sangay ng UN na responsable sa pagpapanatili ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Binubuo ito ng 15 miyembro, 5 permanenteng kasapi, United States, United Kingdom, France, Russia at China, na may veto power o kapangyarihang pigilan ang isang desisyon, at 10 hindi permanenteng kasapi na inihahalal tuwing 2 taon na may karapatang bumoto ngunit walang veto power. Pinipili ang mga hindi permanenteng miyembro mula sa iba't ibang rehiyon ng mundo upang maging patas ang representasyon. Ang pagkapangulo ng United Nations Security Council ay ipinapasa buwan-buwan at ang tungkuling ito ay ginagampanan ng bawat kasapi batay sa alpabetikong pagkakasunod ng pangalan ng kanilang bansa sa wikang Ingles. Ang Economic and Social Council o ECOSOC ay itinuturing na puso ng United Nations sapagkat ito ang pangunahing sangay na nagsusulong ng pang-ekonomiya, panlipunan at pangkapaligirang dimension ng sustainable development o likas-kayang pag-unlad. Ito ang sentro ng talakayan kung saan nagaganap ang pagpapalitan ng makabagong kaisipan, pagsasagawa ng mga pandaigdigang pagkakasunduan at pagsasaayos ng mga layunin sa buong mundo. Bukod dito, nakikipag-ugnayan rin ang ECOSOC para sa mga mahahalagang pagpupulong at UN summits. Ang ECOSOC ay binubuo ng 54 na miyembro kung saan 18 ang inihahalal ng General Assembly na nanunungkulan ng 3 taon. Trusteeship Council. Itinatag ang Trusteeship Council upang pangasiwaan ang 11 trust territories o mga lugar na hindi pa handang pamahalaan ang sarili at tiyakin ang kanilang paghahanda tungo sa kasarinlan. Matapos lumaya ang huling teritoryo, Palau, noong ika-1 ng Nobyembre 1974, sinuspende ng konseho ang regular na operasyon nito. Ngunit sa kasalukuyan, handa pa rin itong magpulong kung kinakailangan at unti-unting nagkakaroon ng bagong tungkulin sa pagprotekta sa global commons o mga yamang pandaigdigang kinabibilangan ng karagatan, kalawakan at iba pang likas na yaman na mahalaga sa buong mundo. International Court of Justice.
Ang International Court of Justice o ICJ ang panghukumang sangay ng UN na nakabase sa Peace Palace sa The Hague, Netherlands. Binubuo ito ng 15 hukom na nanunungkulan ng 9 na taon at pangunahing gumagawa ng desisyon sa mga legal na alitan sa pagitan ng mga bansa. Bukod dito, nagbibigay rin ito ng payong legal sa UN at ito lamang ang pangunahing sangay na hindi matatagpuan sa New York. Secretariat. Ang Secretariat ang administratibong sangay ng UN na nagsasagawa ng pang-araw-araw na operasyon ng organisasyon. Pinamumunuan ito ng Secretary General na kasalukuyang si Antonio Guterres ng Portugal na nahalal mula 2017 at muling nahalal noong 2021. Muli ang mga sangay ng United Nations ay General Assembly o UNGA, Security Council, International Court of Justice, UN Secretariat, Economic and Social Council, at Trusteeship Council. Understanding the workflow. Hindi kumikilos ng kanya-kanya ang mga sangay ng UN. Halimbawa, ang Security Council ay nagre-rekomenda ng Secretary General, ngunit ang General Assembly ang formal na nagtatalaga. Ang ECOSOC naman ay katuwang ng iba't ibang ahensya sa pagpapatupad ng mga layunin ng General Assembly. Sa ganitong checks and balances, nasisiguro na ang mga desisyon ay dumadaan sa masusing pagsusuri at hindi sa dikta ng iisang bansa. Kapag bigo na ang diplomasya, ang International Court of Justice ang nagsisilbing huling takbuhan sa mga usaping batas at hangganan. Unlock the system. Identify the right branch of the United Nations. Tukuyin kung aling sangay ng United Nations ang inilalarawan sa bawat bilang. Binubuo ng lahat ng kasaping bansa ng UN at may tig-iisang boto. General Assembly. May 15 miyembro at pangunahing responsable sa pandaigdigang kapayapaan. Security Council. Ang sangay na formal na nagtatalaga ng Secretary General. General Assembly. May 5 permanenteng miyembro na may kapangyarihang magbito. Security Council. Nakatuon sa kaunlarang pang-ekonomiya at panlipunan. Economic and Social Council. Binubuo ng 15 hukom na humahawak sa mga sigalot ng mga bansa. International Court of Justice. Pinamumunuan ng Secretary General at nagpapatupad ng mga desisyon ng UN. Secretariat. Dating nangangasiwa sa mga trust territories. Trusteeship Council. May 54 na kasapi na inihahalal ng General Assembly. Economic and Social Council. Nakabase sa Netherlands at hindi sa New York. International Court of Justice. Unity in Action. Ang boses ng kabataan. Bawat grupo ay bubunot ng isang sangay ng UN. Pumili ng paraan ng presentasyon upang maipakita kung paano makatutulong ang sangay sa paglutas ng isang issue ng kabataan. Halimbawa, climate change, cyberbullying, fake news, diskriminasyon, kahirapan, online scams. Maaring pumili sa mini talakayan o oral presentation, roleplay o skit, visual output plus explanation. Gabay na tanong, ano ang isyung napili ninyo na may kinalaman sa kabataan? Paano makatutulong ang inyong naka-assign na sangay ng UN sa paglutas ng isyung ito?
Anong konkretong hakbang ang maaaring gawin ng sangay na ito? Paano makatutulong ang solusyong ito sa buhay ng mga kabataan at komunidad? Rubrik sa pagmamarka. Unity 3. Kung ang UN ay may iba't ibang sangay na nagtutulungan, tayo rin ay magsisilbing mga sangay ng pagbabago sa ating sariling komunidad. Sa inyong leaf paper, isulat ang inyong commitment. Bilang isang sangay ng ating lipunan, anong maliit na kilos ang maaari mong simulan upang suportahan ang layunin ng UN? Unbox the UN. Isang infographic note organizer sa 6 na sangay ng United Nations. Punan ang bawat kahon gamit ang tamang impormasyon tungkol sa 6 na sangay ng UN. Unlocking Global Roles. Piliin ang letra ng tamang sagot. Napansin ng mga bansa na kailangan nilang mag-usap tungkol sa pandaigdigang problema tulad ng kahirapan at edukasyon. Aling sangay ng UN ang pangunahing nagiging lugar ng talakayan ng lahat ng bansa? General Assembly. May nagbabantang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa at kailangan ng agarang aksyon upang mapanatili ang kapayapaan. Aling sangay ang may pangunahing tungkuling humarap sa ganitong sitwasyon? Security Council. Isang bansa ang gustong humingi ng payong legal tungkol sa kasunduang pandaigdig. Saang sangay sila dapat lumapit? International Court of Justice. Nais ng UN na paunlarin ang kalusugan, edukasyon at kalikasan sa buong mundo. Aling sangay ang nakatuon sa mga layuning ito? Economic and Social Council. May bagong programa ang UN laban sa climate change at kailangang ipatupad ito sa iba't ibang bansa. Aling sangay ang responsable sa pang-araw-araw na pagpapatupad nito? Secretariat. Tulad ng bawat sangay ng UN, bawat isa sa atin ay may tungkulin sa paghubog ng mundo. Ang maliit na aksyon mo ngayon ay may epekto sa kinabukasan. Let's unite for change.